Pero ito nga matanong ko sa inyo, bakit kaya mangagsisi? Bakit mangagsisi kayo? Bakit hindi niya sabihin na ah, magsimba muna kayo o di kaya gumawa muna ng kabutihan? Bakit mangagsisi kayo? Correct. Dahil malalaman mo lang kung ang isang tao ay tunay na ligtas ay kung may makita kang tunay na pagsisisi na nangyari sa kanyang buhay. Kapag walang tunay na pagsisisi, malamang yan, hindi ligtas yan. Dahil doon mo lang makikita kung siya ay ligtas is kung merong pagsisisi ang nangyari sa kanyang buhay. Kaya't ito po ay napaka-importante. Ito po ang unang hakbang sa kaligtasan. Yung tunay na pagsisisi. Diba? Yun yung unang, yung sabi ni Kristo sa 1:10:27, na ano ang gagawin ng kanyang mga tupa, sila ay susunod sa kanya. At yung pagsunod na yon, ang unang hakbang parati ay pagsisisi. Ang mensahe ni Kristo ay napakasimple. Ang mensahe ni Kristo ay hindi lang pala simple, masakit din. Kasi, ano sabi niya? Mangagsisi kayo. Dahil ang kanyang kaharian ay nandito na. Dahil ang Haring Mesiyas ay nandirito na. At siya ay namumuno. Siya ay naghahari sa panahon natin ngayon. Yung sinabi dyan na ebanghelyo ng kaharian, yung salitang kaharian doon ay hindi yung aktual na kaharian. Ang sinasabi lang doon, yung kaharian, ay yung kaharian na pamumunuan ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Dahil dito sa Mateo chapter 28 verse 18, ang sabi dyan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ito ay bago pumunta sa langit si Jesus, ipinahiwating niya, ipinaalam niya ito sa kanyang mga tagasunod, na ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa kanya. Ibig sabihin, siya na ang mamumuno. Yun ang mabuting balita na inihahayag ni Hesukristo. Na nung sinabi niya, nandito na ang ebanghelyo ng kaharian, ang sinasabi niya doon na ang Haring Mesiyas ay nandirito na at siya ay mamumuno. Kailan nag-umpisa yan? Nung siya ay pinatay sa krus ng Kalbaryo at nung siya ay nabuhay na muli. At dito sa pangatlong ministeryo niya, na kung saan ay medyo matatagalan tayo ng konti, tingnan natin muli ang Mateo 4:23. Ang sabi niya diyan, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Pagkatapos niyang ituro at ihayag ang salita ng Diyos, pagkatapos niyang ihayag ang salita ng Diyos, anong ginawa niya? Ipinakita naman niya ngayon ang kanyang gawain. At ano yung kanyang gawain? Siya ay nagpakita ng mga senyales o ng mga milagro sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga taong may sakit at may karamdaman. Alam po ninyo, ang nakakalungkot lang dito sa panahon natin ngayon ay may mga taong nililinlang ang ibang tao na para lang sila ay madala sa kanilang iglesia, bibigyan nila ng false hope o ng maling pag-asa yung mga tao na sila ay gagaling sa kanilang karamdaman kung sila ay a-attend nitong iglesia na ito. Yun ang kanilang panghatak sa tao. At kadalasan, ito ay nagbabalat kayo sa tinatawag nating miracle crusade. Yun ang madalas nilang ginagawa. Nahahatakin nila ang mga tao, kayo ay pagagalingin ng Diyos, basta umattend lang kayo dito. Alam ninyo, dapat tayong maging maingat. Kaya kailangan nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabing hindi kayang pagalingin ng Diyos
ang taong may karamdaman. Ginawa nga yan ni Jesus dati. At meron din akong nakitang mga taong tunay na pinagaling ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Pero dahil sa kanilang pananampalataya. Yun ang kadahilanan ng kanilang kagalingan. Ngunit hindi rin lahat ng tao ay napapagaling. Depende yan sa kalooban ng Diyos. Ang nakakalungkot kasi itong mga tao na ito na nanlilin lang ng ibang tao, siyempre kung ikaw ang nasa sitwasyon nung may sakit, madali kang mahulog dun sa kanilang pain eh. Dahil ikaw ay desperado, gusto mong gumaling, lahat susubukan mo. Kaya't nadadala nila yung mga taong ito. Alam ninyo, ang kaligtasan ay hindi pwede manggaling sa pagpapagaling ng isang pisikal na sakit o karamdaman. Hindi po pwedeng manggaling yan sa healing. Ang kaligtasan, ayon sa Roma 10:17, ay pwede lang manggaling sa hearing, hindi sa healing. Kung titingnan ninyo sa Roma 10:17, ang sabi diyan, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Alam po ninyo, ang pagpapagaling ng Diyos, ang kasiguraduhan, pag narinig mo ang kanyang salita, ang siguradong gagaling sa iyo ay ang iyong espiritu, yung iyong spiritual condition. Papagalingin yan ng Diyos, sigurado yan, 100%. Pero yung iyong pisikal na katayuan, o yung kung ikaw man ay may karamdaman, yan ay magdidepende sa ating Panginoong Diyos. Pero pwede ka rin niyang pagalingin. Yan ay kung ito ay kanyang loloobin. Alam ninyo, mismong si Pablo, hindi ba? Ilang beses niyang hiniling sa Diyos na siya ay pagalingin. 3 beses. 3 beses din siyang tinanggihan. Tingnan natin ngayon ang Mateo chapter 14, verse 14. Tingnan natin ang layunin ng itong ministeryo ng pagpapagaling ni Jesus. Ano ba ang layunin nito? Unang-una, ito ay isang pagpapahiwatig ng pagiging mahabagin ni Jesus. Ipinakita niya yung kanyang compassion, yung kanyang pagiging maawain. Sa Matthew chapter 14, verse 14, ito ang sinasabi rito. Pagdating niya sa pampang, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang habag, anong ginawa niya? Pinagaling niya yung mga taong may sakit. Hindi lamang po yun. Dito sa Mateo, chapter 20, verse 29 to 34. Tulungan nyo nga po akong basahin yan. Nang sila'y sa Jericho, sila'y sumigaw na nagsasabi, ngunit sinaway sila mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David. Verse 32, tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, Panginoon, mabuksan nawa ang mga mata namin dahil sa habag ay hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata. Dahil sa kanyang habag at awa sa mga tao, ay kanyang pinagaling sila sa kanilang mga karamdaman at kanilang mga sakit. Yan ang ginawa ni Jesus. Ito ay isang expression o isang pagpapahiwatig ng kanyang pagiging mahabagin.
Alam niyo ba yung isang verse na napakaigsi? Yung Jesus wept. Diba? Na kung saan ay umiyak ang ating Panginoon. Yun po ay sa kadahilan ng naawa siya. Hindi lamang para kay Lazaro, kundi doon sa buong Israel. Na kung saan marami sa kanila ay naliligaw. At yung awa na iyan ay kadalasan ay naipapakita ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga gawa. Nang isa sa mga rito ay yung pagpapagaling doon sa mga may sakit. Ano pa ang isang kadahilanan? Ito po yung isa pang kadahilanan o yung layunin pa lang. Ito ay katuparan ng propesiya. O ulit na naman, katuparan ng propesiya. Paulit-ulit si Mateo, di ba? Yun ang gusto niya kasing gawin na ma-convince niya, na maipakita niya sa mga tagapakinig niya o tagabasa ng kanyang ebanghelyo na si Kristo Jesus nga ang tunay na Haring Mesiyas. Kaya kumukuha siya ng mga propesiya doon sa lumang tipan at ipinapakita sa kanyang mga tagabasa. Kung titingnan natin ito sa Mateo chapter 8, verse 16 to 17. Ano ang sabi diyan? Nang gabing iyon ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Pinalayas niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. Paulit-ulit si Mateo. Pinapakita niya mula sa banal na kasulatan na si Kristo Jesus ang tunay na Haring Mesiyas. Saan niya kinuha ito? Sa Isaiah chapter 53 verse 4. Na kung saan ay sinasabi, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay ang ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Alam po ninyo, ang lahat ng mga milagro at pagpapagaling na ginawa ni Jesus ay nakita nung mga tao, nung kanyang mga tagasunod, nung kanyang mga disipulo. At ito rin, maaring hindi natin nakita ito personally, pero ating nababasa ito. Di ba? Ito ay nakasaad saan? Doon sa ating banal na aklat, ang Biblia. Kaya kung titingnan ninyo dito sa 1 chapter 20 verse 30 to 31, ang sabi niya rito, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Kaya ito isinulat upang maipakita sa atin na si Kristo Jesus ang tunay na Kristo, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na Haring Mesiyas. Yun po ang kadahilanan kung bakit siya nagpapagaling ng mga may sakit. Kung bakit siya ay nagpapakita ng mga milagro.